The Texas Board of Education has voted to approve a controversial new curriculum that will infuse biblical teachings at every grade level from kindergarten to 12th grade for more than 5 million students across the state of Texas in public schools. Education experts say they know of no other state that has done this. Supporters say they're simply trying to teach Christianity in the context of how the United States was created as a country and its role in Western culture. Critics say this is a clear violation of the constitutionally protected idea of the separation of church and state, and that this curriculum goes to great lengths to avoid teaching anything other than a Protestant version of Christianity. Ito po ay balita mula sa CNN News. Sa Texas, ginawa na pong mandatory ang pagbabasa ng mga Bible stories sa mga pampublikong paaralan. Napakagandang hakbang po nito para maituro ang salita ng Diyos sa mga kabataan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, dumarami ang depression, bullying, bisyo, karahasan. Maraming kabataan ang lumalaki na may kaalaman sa teknolohiya pero kulang sa gabay tungkol sa karakter, katotohanan at moralidad. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang pagbabasa po ng mga Bible stories, hindi lang po ito tungkol kina Moises, Noah, David o Daniel. Ang mga kwentong ito ay nagtuturo ng pananampalataya, katapatan, pag-ibig, pagpapatawad, kababaang loob at pag-asa. Mga aral na malaking tulong para hubugin ang pagkatao ng mga kabataan. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Meaning, ang salita po ng Diyos ay may kakayahang humubog ng buhay at magturo kung paano mamuhay ng tama. Hindi po sapat na marunong lang sa paaralan ng mga kabataan. Mas mahalaga na mayroon din silang takot sa Diyos at mabuting asal. Kung mas maraming kabataan ang matututong magmahal, sumunod sa Diyos, naniniwala po akong mas magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa.